Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PS. Before we start, I would like to request paki-like naman, paki-press ang like. Then try to share this video to your friends, and of course if you are new to this channel, you are a new viewer, please press subscribe para naman gumamit tayo ng content kahit pa isa-isa lang. So, anong pag-usapan natin ngayon? What is the hottest issue na nangyayari ngayong araw na ito? At ito, yung actually na-vlog na natin ito, I think 2 times. But still, dahil maraming naglalabas ng kanyang opinion with regards to this issue, so ibigay rin natin yung issue, yung opinion natin with regards to this matter. Ano ba ito? Itong ginawa nila na plano, I think they did that last week pa, na magkaroon ng counter kudita. They want to oust Senate President Alan Peter Cayetano. Talagang ayaw niya siyang mamuno. So right now, nakikita naman natin yung mga nakaraang araw sa nangyayari dyan sa Senado. Ang gusto nilang i-blame si Alan Peter Cayetano. Instead of sabihin na talagang binibiktima ang mga senador sa mga ginagawa nila. Sila pa ang biniblame na nagkagulo raw dyan sa Senado. So, that's one point. Ngayon, yung move na yan, 2 days after, talagang gumawa na ang kampo ng mga sindikato sa Malita na pinamumunuan ng bangag na namumuno. They made their move already. Kinakausap nila yung mga lumilipat. Kasi, right now, 9 lang sila, 9 lang sila. Yung dalawang nag-abstain na walang mga paninindigan, si JB Ejercito, hindi ko maintindihan kung anong klaseng politiko, at si Mig Zubiri. Yung dalawa na yan ay mga re-electionist. So, 9 lang sila, plus there's a big probability na sasama itong dalawa sa kanila. So 11 lang talaga sila. So their plan is to convince or to treat or kaya nga lumabas si Boyeng para tatakutin sila at para sumanib ulit doon sa majority. Sino ba ito? Sino ba yung galing sa majority? Yung dalawang magkapatid na Villar, si Camel at saka si Mark. Then si Senate President pro tempore ngayon na si Loren Legarda at saka si Pia Cayetano. Ang liniligawan nila ngayon ay si Mark and Camel Villar. At of course si Loren Legarda. They have no chance diyan kay Pia Cayetano. So, talagang nakafocus sa dalawang Villar. Marami nagsasabi na baka makumbinsi dahil nga natitreatin ang kanilang corporate mga enterprise dahil nga doon sa kasong sinampa sa kanila na insider trading at tinitreatin sila. Ito ang sagot ko dyan. Alam ba ninyo na hindi takot ang pinapakita ng mga Villar nung nag-decide sila na bubuto for the Senate presidency of Alan Peter Cayetano? Nung time na yon or before that, talagang nag-decide na sila. At they have weighed tinitimbang nila, they weighed down their options. Walang ibang option is to fight
with the operation na ginawa ng government na to against the Villar's, their corporations, their businesses. Yan lang ang way out nila dyan. Kasi patuloy patuloy silang hino-hostage. Hino-hostage dyan sa mga threat na pakialaman ng kanilang mga negosyo. Ang mga Villar, matagal ng bilyonaryo yun. Kayo, naging bilyonaryo lang kayo dahil sa malitan nyo. Matagal na sila sa politika. So, kung yan ang gagawin nyo, lalaban sila. At yung pagboto nila nung nakaraang May 11, nung dalawang magkapatid niyan, at lumipat dito sa, actually majority, with another new majority, ay desisyon na yun na talagang lalaban sila. Kung anumang demanda ang isasampa nyo with regards to insider trading dyan sa kanilang mga corporation, talagang lalaban sila. Yan ang desisyon nila. Hindi na sila masway kasi that was a final decision ng kanilang pamilya na ito talagang lalaban na tayo. Mayaman naman sila, may pera naman sila. At mayaman pa sila kaysa mga yan nagtitrating sa kanila. At their company is existing sa tagal na ng panahon. Kaya hindi nyo pwedeng basta-basta na lang takutin yung mga yan. Kaya nga yung pagdesisyon nila, alam nila ang consequences na mangyayari ng pagdesisyon nila na bubuto sila for Alan Peter Cayetano and to change the leadership ng Senate. At ngayon, lagapangin nyo ulit para tatakutin. Alam, tinakot na ninyo Matagal na silang tinakot. At ngayon, openly, mag-decide na sila na tatayuan nila yung decision nila. At hindi ako maniwala na they will change their mind. They already have made up their mind nung una palang butuhan. Kaya hindi yan lilipat. Hindi yan basta-basta na lang pupunta ulit o magpakumbinsi o matatakot. Kaya yung sinabi na lalo na yung mga dilawan ng mga political analyst ko na yan ang possibility na lilipat, malabo yan. Malabo. Kasi ito makikita mo rin sa mga actuations ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon. Talagang direkta niyang binubulgar na talagang kinungkumbinsi, tinatakot itong sino bang tinatakot? Di mga Villar. At sinabi niya, so they have made a commitment already to Alan Cayetano. At tandaan natin, the same party sila, Nacionalista Party with Amy Marcos. Then we should remember na yan si Camel, medyo tagilid niyan ng lumaban yan nakaraang midterm election, nagpatulong yan kay BP Inday Sara. So, hindi naman natin sabihin na utang na loob. Alam naman niya na kung si BP Inday Sara magiging presidente, talagang nasa magandang kalagayan ang kanilang business dito sa Pilipinas. At si Mark Villar ay re-electionist din yan. So, they're thinking about their political future also. Aside from ang status ng kanilang mga negosyo sa pagkangayon, kung patuloy na aapihin or gigipitin ng administrasyon na to. But that's a very short time na, ilan na lang yan, 1 year na lang yan kung bibilangin mo up to the elections. So kaya nila i-shore up yan o tiisin yan. Marami naman silang pera, so kaya nilang lumaban sa demandahan. So ganyan yan. Ngayon, kaya malabo yan na masisway o makukumbinsi. Kasi nakapag-desisyon na sila Hindi naman mga bata yan. Ang mga magulang yan, mga batikang politiko. Si Manny Villar naging Speaker of the House, naging senador. O ganun din si Ma'am Cynthia. Hindi yan basta-basta na basta na lang makumbinsi ng ganyan. May mga prinsipyo din yan mga yan. In fact, nung
nahuli si President Duterte, sila ang unang nagsalita. Kaya diyan nga nagsimula ang galit ng administrasyon na to sa mga bilyar. Kasi talaga sinabi nila that was an illegal act na ginawa ng ating administrasyon, particularly ni BBM. So, nagkaroon ng galit ang administrasyon sa mga bilyar. So, sino pa itong gusto nilang kumbinsihin? Si Loren Legarda. Kasi kung ayaw ng mga bilyar, so their hope is for 9 sila plus 2, si JB Ricito at saka si Mig Subiri, so 11 pa rin. Then kung may isa para, hindi rin kasi they need 13 para ma-change ang leadership, ang presidency mapunta sa kanila, na ito nga si Mig Subiri daw ang possible na gagawing Senate President, hindi na si Tito Soto. Mangyari kaya yan na si Loren Legarda ay lilipat sa inyo? Dahil nga daw, yung 20 billion na penalty na pinapataw ng tawag nito, Department of Energy against his son, Leandro Libiste, itutuloy daw yun. Hindi naman diyan kadali magbigay bigay ka ng accusation ng ganyan. Dadaan pa rin yan sa korte. At they have billions. So, kaya nilang lalaban sa demandahan. At isa pa, si Loren Legarda nagkaroon ng head-on confrontation with Ralph Recto with regards to nangyari diyan sa Batangas nung mga ilang 84 barangay na pinagkaitan ni Vilma Santos, ang governor ng Batangas, na bibigyan ng ayuda. Diba? Nagkaroon na sila ng away at ngayon babalik siya doon. That's impossible. At maprinsipyo si Leandro Libiste, maprinsipyo ang kanyang anak, nasa tama. At hindi ako maniwala na gagawin ni Loren Legarda yan, na babalik siya doon sa minority ngayon, doon sa kampo ni Soto. Ginawa nga siyang katatawanan noon. Alam niya yun. Tinatandaan niya yun na ininsulto siya, pinagtatawanan siya noon. Yung siya ang pinapreside, yung first attempt nila na tanggalin si Tito Soto. So, naging personal sa kanya yun. At ngayon, sabi nila na magkaroon ng term sharing daw. Term sharing for how many months? Ngayon, second highest position siya dyan sa Senate, being a Senate President pro tempore. Bakit pupunta pa siya? Mawawala na ang simpatiya ng mga tao sa kanya kung ganyan ang gagawin niya. At hindi niya gagawin yan. At ang unang pipigil niya ng kanyang anak. So malabo. Sa tingin natin, malabo. At dahil dito, sa mga pangyayaring dumaan na sila ay linapas tangan, talagang harapan silang ininsulto ng NBI, ng departamento na yan, sa utos ng ating bangag na Pangulo. Hindi ba magagalit yung mga senador na yan, sina Loren, lalo silang magagalit at lalo silang lalayo diyan sa grupo na yan, na alam naman nila ang ginagawang mga kabalastugan, ang mga injustisya, ang pag-iwas doon sa mga tamang hakbang para makamit ang katotohanan dyan sa mga investigasyon na dapat nilang ginagawa. Hindi na yan kakampi doon. Yan ang opinion ko na mangyayari. By looking into the things that happened this couple of days, hindi na yan lilipat. At makikita natin doon sa mga pronouncement ni SP Cayetano na with regard to their plans, with regard to the schedule ng kanilang mga sessions, na talagang pinapakita niya na buo yung Senado, that they are going to convene the impeachment trial, then they will schedule other legislative
work at gagawin nila yon, nakikita na buo pa rin sila at hindi sila matitinag yan sa mga pananakot ng mga na malitagang. Yan ang mangyayari dyan. Ito yung opinion ko na yan ang mangyayari. Walang mangyayari sa Lunes. At isa pa, yung mga kalapastangan nga, isipin mo, na sinabi, di bali kung mayroong mamatay, nakita na natin, makikita nila kung anong value nila sa administrasyon, na kahit buhay nila ay no value na para lang makamit nila yung kaniyang goal na hulihin si Bato at all cost. Hindi nila nirespeto ang mga senador, hindi nila nirespeto yung institusyon, ininsulto nila ng husto, dinadowngrade nila ang pangalan ng Senado. At yung 30 na yan, para sa akin, they are patriots. Tatayo yan. And hindi yan makakalimutan sa history natin na sila talaga ang nagsimula ng change dito sa pamahalaan na to. At nag-change, nagbigay ng pagbabago sa bayan natin kung matutuloy yung mga investigation dyan. So, ito nga, the sole purpose lang naman talaga, bago yan, aside from that, di ba hindi umatin si Bato. But, kahapon, nagkaroon ng ambush interview ito si Attorney Torion, ang legal counsel, excuse, legal counsel ni Bato na nag-file ng petition requesting for TRO at kini-question ng legality ng warrant of arrest na pinapakita ng ni Trillanes at nagaling sa ICC. So, sinabi niya, medyo masaya siya, so meaning something good is coming. Ayaw lang niya sabihin, ayaw niya i-divulge kung anong nalalaman niya, but parang nakakausap niya yung spokesman yata. May gustong sabihin, kay mayroong i-announce by Monday or Tuesday kung anong decision ng Supreme Court with regards to their petition. At very positive ang reaction ni Attorney Torion. So, anong ibig sabihin yan? Kung magbigay ng favorable na decision ang Supreme Court for the petition na magbigay ng TRO or whatever decision na ibibigay ang Supreme Court, like sabihin na illegal yung warrant of arrest from ICC dahil hindi nga dumaan sa hindi dumaan sa local court. Ang ibig sabihin yan, si Bato free na siya na lumabas. Free na siya na umati ng session. Wala nang threat sa kanyang buhay. Di ba? So, pwede na siyang pumunta niyan. So, intact yung 30 na senators. Ganyan din. At isa pa pala. So, magkaroon na ng kumpletong number of senators na atin dyan. Ngayon, kanina, nagbigay ng comment si Senator Jinggoy sa kanyang post na sinasabi kasi ni BBM na hindi siya ang umutos na aarestuhin si Senator Bato. Ang tanong ni Senator Jinggoy, kung ganon, sino palang nag-authorize ng NBI para arestuhin si Senator Bato kung hindi siya? Bakit ayaw gusto niyang pangalanan ni BBM kung sinong nag-authorize? Katulad ba ito sa pag-resign ni Bersamin na hindi niya alam kung sino, hindi niya alam na resign na pala siya? Nauna na may pahayag sa isang press conference ni Auntie Claire na resign na,
si Lucas Bersamin, dating Chief Justice. Sinabi ni Bersamin na may tumawag sa kanya na very powerful person. At alam na natin kung sino yan. Yung powerful person yan na may-ari ng Soler, may-ari ng Pier. Yun ang nagsabi sa kanya na nirespeto daw niya yun. May utang na loob siguro siya dyan. Kasi nirespeto niya yung oligarch na yan. Na yun ang kadikit ni Martin Romualdez at tsaka ni Bangag. So, yung ba ang nag-utos ngayon? Oh, yun na ang may power. Surf niya ang power ng presidente na kaya niyang utusan ng NBI. Nahulihin si Bato dyan sa mismong Senado. O ganyan na siya ka-power. So, ganyan anong nangyari sa governance ni BBM? Pwede niya i-delegate yan doon sa mga oligarch. So, ganyan na nangyari sa bayan natin. Or hindi naman ako maniniwala na galing yan sa ES, yung utos na yan na susundin ng NBI. Di ba? Kasi nagsasalita din yung ES with regard to that dyan sa sa sitwasyon dyan sa Senado na stage daw yung nangyaring attack ng NBI. Maraming ang dapat natin i-comment yan. Bakit hindi yung umatake ang inimbestigahan? Yung nagdidipinsa sa Senado? Ba't yun ang tinanggal? Yan ang mga tanong eh. Bakit si anong pa apelyido nito? Si Mau Aplaza ang nagkaroon ng suspension. Hindi si Matibag. Na sila naman ang umatake. Na matagal na pala, sinabihan na pala sila na huwag na, umalis na dyan sa Senado. Alas 4 pa lang. Pero 8 o'clock, pinasok pa nila yung Senado. At hindi yan iimbestigahan. Yan ang baliktad ang hustisya dito sa bansa natin. Kung ganyan. Dahil nga, baliktad din ang utak ng natin, OMB. So, balik tayo doon sa gusto mangyari nga nila. So walang pag-asa talaga na mabuo nila yung number para i-os si Senator Cayetano. So mangyari niyan by Monday, i-convene nila yung impeachment court at i-appoint yung mga bagong chairman sa mga committee. Tingnan natin kung magagawa nila yan. So, si Jinggoy, hindi na nila makumbinsi. Nagko-comment na ngayon eh. Ngayon, si Joel Villanueva, lalo na. Napawalang sala naman si na-exonerate naman si Joel Villanueva doon sa mga engineer na nagsasabi na sa kanya binigay yung malita, nakipag-usap. Nakipag-usap pala, wala palang malita doon. At si Jesus Escudero, hindi ako maniwala. Sa sobrang pag-api sa kanya, persecution sa kanya, hindi yan lilipat. So wala makukuha yung mga malitagang, yung malitagang sa kanila dito sa side ng majority. So yan ang katotohanan na pinalutang ng mga dilawan, na mga pinklawan na yan daw ang mangyari. So tinatakot tayo na alam naman natin gaano katibay yung mga senator na bumuto for the chance of leadership nung nakaraang May 11. Kasi talagang buwis buhay ang ginawa ni Senator Bato. Yun na lang. Naiisip na yung mga senator. Buwis buhay ang ginawa ni Senator Bato. At wawalain nila yun. Hindi nila wawalain yan eh. Gawin nilang yun. Isang matinding reason para they will stick to their decision na sasama dyan sa 13 patriots natin, sabihin ko. Kasi lahat nakataya sa kanila, hindi lang yung kay Senator Bato. So, kung lalabas by Monday yung decision ng Supreme Court,
game over na para sa problema na yan. Pwede na lumabas si Bato, they can file the case anywhere o sa RTC para nga sa kaso ng AGK, and be sure na magkaroon sila ng maraming ebidensya. Dahil ang statement ni Boeing noon, kaya hindi nila sinampa dito sa Pilipinas dahil walang ebidensya. At bakit pagdating sa ICC, ang daming ebidensya na pinipresenta nyo? Paano nangyari yun? Diba? So ngayon malalaman natin ang katotohanan. So, ang tanong nga, bakit nga talagang gusto nilang pigilan? Alam na natin, alam na ng lahat na para pigilan at all cost na hindi matuloy ang BRC, ang Blue Ribbon Committee na pamumunuan sigurado. Si Senator Marcolita ang magiging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. At dyan, nanginginig na yung mga crocodile dyan sa Kongreso. Ang tumatanggap ng malita, nanginginig na yung mga yan. Kaya, at all cost, pipigilan nila yan. Pero wala silang magagawa. Kung si Marcolita na ang uupo dyan, siguradong magkaroon ng matinong investigasyon dyan. Ipapatawag yung mga witnesses. Nakikita natin yung mga previous na mga Blue Ribbon Committee hearing, talagang nakikita natin kung paano nila pinoprotektahan ang kanilang mga whistleblower. Pero ngayon iba eh. Basta na lang dumating yung mga whistleblower at tinataboy, ayaw imbestigahan. Particularly itong 18 Marines, si Gutisa, yung mga Diskaya, si Chavit Singson. Ngayon mapapatawag na yan at ihahayag na dyan sa committee na yan ang katotohanan na matagal nang nanantay ng mga tao. Almost 10 months na walang nangyari sa investigasyon ni Lacson dahil puro paglilihis at pagtatakip ang ginawa ni Lacson para yung proponent niya, yung principal niya ay hindi matamaan na nasa Malacanang. So alam na natin kung sino yan. So ngayon, I don't know kung ano pang mga kalukuhan at kabalastugan ang gagawin nila itong mga Malita Syndicate para matigil yung hearing na yan. Kaya nga doon sa una kung vlog, pinapaingat ko, sinabi ko na mag-ingat si Senator Marcolita. Dahil yung mga yan, dahil nga gumagamit ng substansya na nakaka-alter ng kanilang pag-iisip, posibleng delikado ang buhay ni Senator Marcolita and other senators for that purpose. Gagawin nila yan, hindi kasi nakikita natin doon sa sage ng Senate yung sinabi ng nahuli na confidential agent ng NBI at all cost hulihin si Senator Bato at kahit sino mamatay, kahit may mamatay, walang problema. So nakita natin na worthless sa kanila ang buhay ng mga senador. So ngayon, ito nga, kung matutuloy talaga yung hearing na yan ang kinatatakutan nila. Ngayon, nakita nga ninyo, ano na nangyari dun sa kaso ni Martin Romualdez? Parang naramdaman ko na purely drama lang talaga. Kasi hindi naman siya nahuli. Hindi pa nakasampay yung kaso sa Sandigan Bayan. Almost a week nang dumaan. Kaya, gimmick din yun. At saka, yung umattend daw si Martin Romualdez, maraming pinalutang nga na no to impeachment daw ang ibuboto ni Martin Romualdez. Kunwari, mayroon silang conflict o hindi pagkaunawaan sa kanyang pinsan na bangag. Pero pagdating niya, lalong dumami yung bumoto. So, malamang naglabas din ng malita yun para sa mga congressman. Isipin mo, umabot ng 250. They were assuming 137 lang or 200 mahigit.
ng actual voting, 255 or 257. So you can imagine that. At right now, sabi ni Leandro Leviste, yung mga after ng voting, yung mga dumadaan na mga araw, walang katao-tao ang Kongreso, walang umatin. Kaya pumunta lang sila para talaga mangungulita, kumuha ng kanilang lagay. So ganyan ang nangyari. So ito, pipigilan talaga nila yan. But maraming milagrong nangyayari ngayon ng mga dumaan na mga panahon. And it is favoring dito sa mga naaapi, na persecute. So, simulan ang pag-convene ang impeachment hearing, pero yan hindi sila interesado dyan. Kasi alam nila na hindi talaga sila mananalo Hindi talaga mananalo by the numbers alone Kailangan nila ng 16. 9 na nga yung bumoto Nandiyan na yung dating minority na 9. Paano sila manalo na mayroon pang nadagdag na 4? Kaya 13 sila ngayon. Kaya napakalabo. Kaya wala silang interest dyan sa impeachment na yan. Na hindi naman talaga yung mananalo. Ang interest nila ay dyan sa flood control hearing ni Marcolita. Dyan sila takot. Kaya pipigilan nila yan. But with the way things are going right now, hindi nila yan mapipigilan. Tuloy yan. At walang mga senator na lilipat sa minority para magkaroon ulit ng bagong Senate President at mabibigo sila ulit dyan. At siguradong baka magbigti na yung bangag nating dahil nga lahat in this mga araw na nakaraan, yung mga options nila ay paliit ng paliit at ang pangyayari ay favors dito sa mga inapi na tayo yon, mga inapi. So let us continue praying na patuloy itong mga negative na pangyayari dyan sa kampo ni Bangag at sana matuloy itong impeachment, yung flood control hearing at malalaman natin kung sino ba talagang mga involved dyan para masampahan ng kaso sa ombudsman. Kung hindi aaksyonan yan ni Remulla, gagawa na tayo ng paraan dyan. Or later, kung hindi na siya magiging ombudsman dyan, or pwede natin asampahan ng kaso yan para matanggal sa pagiging ombudsman, pwede yan. Marami nang natanggal na ombudsman sa Waranto, ang daming natanggal na mga nasa posisyon na yan at pwede nating gagawin yan later on. So ang unang mangyayari by Monday ay i-convene ni Senate President Cayetano ang impeachment tribunal at marami silang pag-uusapan. Probably pag-usapan nila yung roles dyan sa impeachment, then magkaroon ng summons yan doon sa mga respondent na si BP Resara. So sasagot pa yan, there's a number of days bago siya sumagot. Then yung mga prosecution team na atat na daw silang pupunta dyan. Hindi nila alam kung ano bang impeachment trial court, trial hearing, trial. Yung mga nasa prosecution, wala namang experience yan sa actual trial. Ang kalaban nila, grabe ang experience siya. Kaya makikita natin kung gaano kagaling yung mga yan sa actual trial hearing na. So siguro hanggang dito na lang tayo for this episode. Maraming salamat doon sa mga bagong nanonood dito sa Justin Talk News Speech. At bago kayo umalis dito sa Justin Talk News Speech, pakipindot yung like. Then try to share this video to your friends. And of course, if you are new to this channel, please press subscribe para dumami naman ng konti itong napakaliit nating channel. At we are working here. We are
doing our best para ma-preserve natin ang ating demokrasya at ang ating mga karapatan dito sa bansang Pilipinas. So maraming salamat and thank you for patronizing Justin Talk News Page. God bless sa inyo at weekend ngayon. I hope you enjoy your weekend with your family. Alam ko naman this is the time nagkaroon ng bonding with your family and I hope everybody is fine. Salamat po at magandang hapon sa inyo.